to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See what? See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. I see
Lift up your head. Glory to the Son, glorious Son, glorious Son, to the Son, to the Son, glorious Son, to the Son, to the Son, glorious Son, to the Son, to the Son, glorious Son. Lift up your head, lift up your head, open the door. Come on. Let the King of Glory come in. Forever be our God. Everybody let's shout. Open my hands, open the door. Let the King of Glory come in. And forever be our God. Lift up your hands, open the door. Let the King of Glory come in. And forever be our God. And forever be. And forever be our God. And forever be. And forever be our God. Hallelujah. Let's shout Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. All your people will shout your praise, Lord. Hallelujah. Let's continue to worship. Come on, open your heart to the Lord. Let the Lord take over your life in Jesus' name here. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome in this place, Holy Spirit. Move in this place. Set your fire, oh God, in your church, Jesus. We will shout your praise. We will sing our joy. Jesus, come live in us, Jesus. Yes, Jesus. Come live in us. Come live. Come live in me. All my life. Take over. Come breathe in me. Come breathe in me. And I will rise on eagle's wings. Come on, sing your praises to the Lord. Here I am waiting. It's Jesus. Yes, Lord. Here I am waiting to you, Jesus. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing, Jesus. Here I am longing for you.
Jesus, we are here, people, oh God. Come breathe, breathe on us, Jesus. And now I Holy Ghost waves. No Lord, you are. Only worthy you are. Oh, let your Holy Spirit move. Set your fire, God. Oh, we're calling you, Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy. Jesus, you are worthy. Worthy of every song we could ever sing. Sing it on worthy. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. No, we live for you. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Confess your mouth, Jesus. Jesus, the only one who could ever say, yes, Lord, worthy. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Come on, Jesus. You are the name above all other name, Jesus. Yes, Lord. We worship you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Sing Jesus. Jesus, the only one who could ever say, yes, worthy, Lord. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. And holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. If your faith is shaking right now, let's call the Lord. Let's call Jesus. That's our foundation. He is our foundation, that we will not be shaken. Everybody, yes, Lord, you are welcome, oh God, in this place. Yes, Lord, hallelujah. We will build our life to you, Jesus. We will build our life to you, Jesus. We will proclaim, Lord God, your truth. We will proclaim your truth, Jesus, in this place. Jesus, we will build our life to you, Jesus. Come on, let us confess, and I will build. And I will build my life
Yes, Lord. We worship you, Lord, and we honor your name today. Heavenly Father, maraming pong salamat for all the things that you've done for us. Right from the small things up to big things, Lord. We appreciate all the things that we receive from you. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras po na ito, narito po kaming lahat, sumasamba, umaawit, nagpapasalamat, at kinikilala po namin kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inaamin po namin ang aming mga kahinaan, inaamin po namin ang amin pong kakulangan. Sa oras na ito, Ama naming Diyos, saliksikin po ninyo ang laman ng aming puso. Humaharap po kami sa iyo sa oras na ito, Panginoon, na nagpapakumbaba kami, Panginoon. Ikaw lamang ang aming Diyos na sasambahin. Ikaw lang ang aming Diyos na kikilalanin. Diyos ni Amang Abraham, Isaac at ni Jacob. Sa oras na ito, ikaw ang aming sinasamba at pinupuri, Panginoon. Dinadalangin namin, Ama naming Diyos, na patuloy po ninyo kaming busugin ng inyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na buong puso po naming maipaglingkod sa iyo ang araw na ito ng pagsamba. Sa likod, Panginoon, ng marami po naming alalahanin sa buhay. Sa likod po ng mga problema na nasa aming harapan, nasa tagiliran, nasa likuran, na kung minsan hindi na namin po alam kung ano po ang aming gagawin. Subalit alam din namin naman, Panginoon, na meron po kaming Diyos na laging nakaalalay sa amin. Na meron Diyos na laging nakatingin at patuloy na lumilingap sa amin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, buksan po ninyo ang aming puso at ang aming isip, upang ang mga salitang mapapakinggan po namin ay dumaloy po ng maayos sa aming puso't isip, upang sa ganon, ang lahat ng mapag-aaralan namin, ang lahat ng mga maririnig namin, ay maibaon namin at ma-apply namin sa buhay namin, Panginoon Diyos. Maging dagdag po ito para po tumibay ang aming pananampalataya, tumibay ang aming pagtitiwala sa iyo, na habang inaantay ka namin sa iyong pagbabalik, ay madatnan mo kaming mainit na naglilingkod sa iyo. Naglilingkod ng may katapatan at umaasang wala kaming ibang magagawa kung kami po ay hihiwalay at lalayo sa iyo. Ama naming Diyos, sa umagang ito, tanggapin ninyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat na may pagkakaloob ng bawat isa sa amin. Panginoon, ikaw ang tatanggap ngayon ng lahat ng aming mga papuri at pasasalamat. At kung kami man, Panginoon, ay makatanggap nito, bonus na lang ito, Panginoon Diyos, dahil ang araw na ito ay para sa iyo at karapat-dapat lamang para sa iyo. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ibinabalik namin sa inyo ng napakaingat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Salamat po sa Diyos dahil sa likod po ng marami po nating gagawin, sa likod po ng napakarami po nating, anong tawag ba dito? Mga isipin, ay narito po kayo at sama-sama tayong naglilingkod po sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo po ay nag-iisip kung paano po tayo gagamitin ng Panginoon. Alam niyo, sa bawat araw na dumarating sa buhay natin, hindi natin alam kung paano natin, ano bang tawag doon? Hindi natin alam kung paano natin gagawin na mapagtagumpayan ang bawat araw na dumadaan o mga bagay na lumilipas sa buhay natin.
Tulad nga po ng palagi kong sinasabi, marami ang mga natutulog na hindi na nagigising. Pero salamat po sa Diyos, ngayong araw na ito, ginising tayo ng maaga ng Panginoon. At ngayong araw na ito, dapat handa tayo na sumamba at magpasalamat sa Diyos dahil ang araw na ito ay para sa Kanya. Mga kapatid, ngayong araw po na ito, ay masaya po akong i-share sa inyo dahil nung binabasa ko po ito, nung binigay po sa akin ito ng ating pastor, nung binigay sa akin ni Ma'am Eileen, napakakapal. Sabi ko, sobrang dami nito. Ano ba ang essence nito? Nung binabasa ko, 1 linggo na ako mahigit basa ng basa. Ano ba, Lord, ang ibig mong sabihin dito sa message na to about discipleship in multiplication? Nung binabasa ko, paulit-ulit, tinitignan ko. Mga missionary journeys ni Apostle Paul sa lugar ng Ephesians, sa lugar ng Tyrannus. Isip ako ng isip, Lord, tulungan mo ko. Ano ba ang ibig mong sabihin dito, Panginoon Diyos? Kaya nga ho, mga kapatid, pag hindi tayo kinain ng heavenly vision, ulitin ko po, no? Pag hindi tayo kinain ng heavenly vision, baka mahirapan tayo na maintindihan yung mga bagay na isi-share o nasi-share sa atin dito sa planting, seeding na binibigay sa atin ng ating pong mga leaders. Alam nyo, mga kapatid, salamat po sa Diyos dahil, alam nyo, pinag-pray ko talaga kay Lord, Lord, tulungan mo ako na maibahagi ko ng maayos itong message na to. Alam nyo, the key number 2 is that, ano ba yun? Yun. Ayan, okay. Ang title po ngayon ng atin pong gawain is Discipleship in Multiplication. Ito yata yung pinaka-title eh. Ito yata yung dadaanan, which is the key number 2, if believers make disciples who are obedient, God will multiply them. No? Yun po yun. Yung key number 2 is that if believers make disciple who are obedient, God will multiply them. Mga kapatid, naniniwala ako that all of us are destined to multiply. Sabihin nyo nga, mga kapatid, I am destined to multiply. Sige ho, lakasan nyo. I am destined to multiply. Hindi lang po tayo destined to multiply in the sense of our yung financial freedom na meron po. Kundi, ibig sabihin po, destined din po tayo na gamitin ng Panginoon sa mga paraan na gusto niya para sa atin. Naniniwala ako that all of us are destined to multiply, mga kapatid. At hindi lang sa buhay na ito, na kung ikaw ay masipag at kung ikaw ay matyaga at mayroong Diyos, uunlad ka sa buhay. Kaya nga, mga kapatid, makakamit mo ang minimithi mo sa buhay mo, maging sa buhay mong Kristiyano, no? Tatandaan natin, mga kapatid, that soul winning starts on the day that you get saved. Soul winning, it starts on the day that you and I was saved. Kakabit na po ng mga Kristiyano, ang tayo po ay maghanap ng mga tao na maglilingkod din sa Diyos tulad natin. Right from the moment na tayo ay nakakilala at tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. There should be, sabi dito, there should be never be a Christian without soul winning.
hindi po maaari na ang isang Kristiyano ay tatawaging Kristiyano kung hindi siya nag-aakay ng kaluluwa para sa Panginoon. Kaya nga ho, mga kapatid, we are not Christian if we are not soul winners. We are not Christian if we are not soul winner. Kasi po, mga kapatid, there should never be a Christian function without soul winning. There is nothing complicated about the Great Commission. Alam natin ito lahat. At ang Great Commission, ay yung ibang mga tao, they just spend 4 to 7 years in college to get degree and then they get out para doon sila mag-share ng Word of God. Kapag sila po ay tapos ng college, sila po ay successful na, then that will be the start para sila ay maglingkod sa Panginoon. Pero alam nyo ba, mga kapatid, na ang matatalinong mga theologians, yung mga deep theologians, sila yung mga tinatawag nating poor soul winners. Sila po yung mga poor soul winners. Marami po ang mga Kristiyano sa ngayon, alam nila yung susi. They know the key para sa mga promises ng Diyos. Pero hindi nila ito mabuksan. Hindi nila ito mabuksan. More Christians knew, alam niya yung susi. Pero hindi niya ito mabuksan when it comes in the promises of the Lord. Mga kapatid, nung binabasa ko po itong lesson na ito, one thing ang nakita ko talagang nag-strikes back sa akin is obedience in God's Word. Obedience in God's Word is the key, mga kapatid, to open the promises of Abraham. But before anything else po, mga kapatid, I would like po na ipakita sa inyo how all of these things happen. Alam niyo, mga kapatid, doon sa Isaiah, sa Isaiah chapter 1, verse 19, ganito po ang pagkakasabi niya. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. If, nakita niyo yung word na if you are willing, ibig sabihin, you are willing, gusto mo talaga, hindi ka pinipilit. Sabihin, intentionally, gusto mo. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Makukuha mo at matitikman mo ang lahat ng mga mabubuting mga bagay sa lupain na yon. Ano man yung pinagtatangkilik mo ngayon, ano man yung mga bagay na inaasam-asam mong makuha mo ngayon. The Lord said, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Mga kapatid, kung kayo, sabi sa Tagalog, kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Alam nyo, mga kapatid, walang problema sa Kristiyano pagdating sa pagsunod. Again, I repeat, mga kapatid. Sa atin pong mga Kristiyano, walang problema pagdating sa pagsunod. Sumusunod ka ba? Lahat ang sagot, opo. Sumusunod po ako, opo. But the question is not the word, will you follow, but how far will you go? Ulitin ko, mga kapatid, lahat tayo sasagot when in terms of susunod. Walang problema doon. Sa lahat ng mga Christians, pag tinanong mo, sumusunod ka ba kay Lord? Yes, sumusunod ako. But the thing is, the question is this, it is not will you follow, but how far will you go? Gaano kalalim, gaano kadiin, hanggang saan ang kaya mong isunod sa Panginoon?
Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Walang problema. The word will you follow. But how far will you go? Gaano kalalim? Gaano ang diin? Hanggang saan mo kayang sumunod sa Panginoon? Alam niyo, mga kapatid, umpisahan ko itong mga bagay na ito, kung paano si Abraham pinangakuan ng Diyos, kung ano ba yung pinag-uusapan natin dito. Yan si Abraham. Alam niyo, mga kapatid, when Abraham was 120 years old, 120 years old, the Lord gave him a very big testing. Alam niyo na yan. Pero bago mangyari yung testing na yon, mga kapatid, mga 75 years old siya noong time na yon, nang maraming ipinagawang mga bagay para subukin yung pananampalataya ni Abraham. In fact, at the age of 75 years old, sinabi na sa kanya ng Lord, Abraham, I will bless you. I will bless you. Sabi niya, the word is, Abraham, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Sabi yon ng Diyos sa kanya. Kaya nga, mga kapatid, so, it is a favor. Favor ito ng Panginoon para sa kanya. And sometime later, 24 years later, nangusap na naman sa kanya si Lord. Nangusap na naman ng Diyos sa kanya. And He said, ikaw ay magiging ama ng mga bansa. Magiging ama ng mga bansa, Abram, wala ka namang anak. Paano yung pangalan mo, Abram? Alam nyo, yung the word Abram is a Hebrew word. The word Abram o Abram is a Hebrew word, na ang ibig sabihin is exalted the father o exalted father. Pero yung word na Abram, exalted father, wala naman siyang anak. Wala naman siyang anak. Kaya nga, mga kapatid, later in 75 plus 24, 99. 99 years old na siya. Then the Lord said again to him, Abraham, magkakaanak ka. You will be the father of many nations. Lord, wala akong anak. At 99, magkakaanak ka. Imagine, mga kapatid, kung 100 years old na si Abraham na nagkaanak siya, centennial baby, si Isaac. Centennial baby si Isaac. Siguro naman, mga kapatid, kung 75 plus 24 years, it is 99, nangusap uli sa kanya ang Panginoon after 24 years, sabi ni Lord sa kanya, naalala mo ba yung pangako ko sa iyo na magkakaanak ka? Ganon din sa atin, mga kapatid. Anuman ang pinangako ng Diyos sa iyo, hindi ito nakakalimutan ng Diyos kahit 10 taon na, kahit 20 taon na, yung ipinangako ng Diyos sa iyo, hindi niya nakakalimutan yon. Amen? Just like what happened to Abraham. Nangako siya kay Abraham, 75 years old, sumagot uli si Lord sa kanya at the age of 24. Sometime later, tested Abraham and he said to him, Abraham, here I am. He replied. Mga kapatid, dito sa point na ito, gusto ko ipaalala sa atin, mga kapatid, na nung pangalan niya dati Abram, ang ibig sabihin ng pangalang Abram, exalted father. But sometime in 99 years old na siya, binago ng Diyos yung pangalan niya. From Abram, naging Abraham. Okay? Naging Abraham. Siguro magtataka kayo, tatanungin nyo na sa akin sa isip nyo, Abram, ngayon, Abraham na. Ano ang ibig sabihin ng Abraham? Ang Abraham means father of many nations. Tatanungin nyo siguro, Lord, kung pupunta si Abraham ngayon doon sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, at the age of 99 years old, pupunta siya ron, ma'am, babaguhin ko na po yung pangalan ko. Ilan taon na po kayo?
99, magwa 100 na po. Kung ikaw yung PSA, ano sasabihin mo? Tay, wag nyo nang baguhin. Konti na lang po yan. Hindi na kayo magtatagal. Wag nyo nang baguhin. Pero the mere fact, mga kapatid, mayroong ipinangako yung Diyos sa kanya. Kaya binago yung pangalan niya. Sa Genesis chapter 2, no, mga kapatid, ganito yon. Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. You see, mga kapatid, at this point, meron nang binigay si Lord sa kanya. At 120 years, 99 years old, nagkaanak siya. And then, after 20 years, 120 years, 20 years, sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, kunin mo yung anak mo, ialay mo siya sa akin, patayin mo siya para sa akin. Mas matagal pa yung pinag-antay niya sa anak niya. 24 years, pinangako sa kanya. And then, up 20 years old, 120 na siya. Kaisa-isa niyang anak. Bigay mo sa akin yan. Patayin mo siya para sa akin. You see, mga kapatid, Isaac at 20 years old, ihandog mo siya, patayin mo siya para sa akin. That is, alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng tinatawag nating testing? Ang ibig sabihin ng word na testing or test, nakita niyo dyan? No? Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain that I will show you. Testing yan, mga kapatid, with his faith sa pananampalataya niya. Alam niyo ba kung anong Hebrew word ng testing? NASA. NASA. Kaya pala, yung NASA, yung National Aeronautics ng Amerikano, NASA, it means test. No, testing. To prove the quality. To prove the quality. Hindi naman duda si Lord sa faith ni Abraham. Tinitignan lang niya yung quality of faith ni Abraham. Ganon din sa atin. Hindi siya duda sa pananampalataya mo, pero tinitignan niya yung quality of your faith. Kaya nga ho, mga kapatid, ayan. Basahin natin. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took him with 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough food for burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Tatandaan nyo, mga kapatid, tulad ng ginawa ni Abraham, basahin nyo, ang malaking pananampalataya ay nagsisimula sa malaking problema. Matapos ang problema, darating ang malaking pagpapala dahil sa malaking pananampalataya. Just like what Abraham have used. Testing time, mga kapatid. Tinignan, hindi naman siya duda sa pananampalataya ni Abraham. Tinitignan lang niya ng Diyos yung quality ng faith ni Abraham. The same with us. Hindi siya nagdududa sa faith mo sa Kanya. Pero ang tinitignan niya is the quality of our faith. Kakapit ba tayo sa Kanya? How far will we go to follow Him? Hanggang saan mo kayang sumunod sa Kanya? Hanggang saan? Anong lalim? Ano ang diin? Ang malaking pananampalataya ay nagsisimula sa malaking problema. Na matapos ang problema, darating ang malaking pagpapala dahil sa malaking pananampalataya. Just like what happened to Abraham. Sabi po sa Deuteronomy, if you pay attention to this law and are careful to follow them, then the Lord your God will keep His commandments of love with you, and He swore
to your ancestors. Ano pa po ang sabi niya? He will love you and bless you and increase your numbers. He will bless the fruit of your womb, the crops of your land, your grain, new wine and olive oil, the calves of your herds and the lambs of your flocks in the land He swore to your ancestors to give you. Sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. The Great Commission is not just for the missionary. The Great Commission is not just for the evangelist. It is for every Christian, mga kapatid, and there is no one exempted. You and I must be a soul winner. If you confess that you're a Christian and yet you are so complacent na nakaupo lang tayo dito and doing nothing, you just ask yourself, am I a Christian? Kristiyano ba ako? Kailangan, the Great Commission said, go. Go means what? Soul winning. Go means you search for the soul. Kaya nga ho, mga kapatid, ang paglago ng isang pananampalataya, ang paglago ng mga pananampalataya ay nakaugnay sa mga pangako ng Diyos tulad ng kay Abraham. The word obedience. Obedience to God's word. Obedience to God's word. Tinitignan ng Diyos yung ating katapatang pagsunod sa kanyang mga salita. Alam nyo, marami po ang mga tao, kilala lang ang Diyos kapag may sakit. Marami ang nakakaalala sa Diyos kapag kahirap na sa buhay. Marami ang nakakaalala sa Diyos at hingi ng hingi sa Diyos kapag nasa bingit na ng alanganin. Pero sa panahon na malakas ang katawan, sa panahon na ang sarap-sarap ng kanyang buhay, hindi siya makatingala sa langit at makapagpasalamat lang sa Diyos. Mga kapatid, in New Testament, ang tawag dito ng multiplication of believers is what we call discipleship. No? Discipleship po ang tawag dito sa New Testament. The Great Commission in New Testament said it is discipleship, mga kapatid. The word obedience in God's word is the Great Commission, that means go and preach the gospel. At paano ka magpipreach ng gospel at sino-sino sila? And those people who have been evangelized and bring in the name of Jesus, dinala mo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang tawag dito sa New Testament is multiplication of believers through obedience. It is discipleship. Sabi dito, mga kapatid, in 28:18 verse 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod. The word, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. The word, sumunod. Obedience. Susunod pa rin tayo. Kaya nga ho, mga kapatid, kapag tinulungan mong maintindihan, kapag tinulungan mong maunawaan, paniwalaan, at higit sa lahat ay sumunod sa layunin ng Diyos, yung mga kaibigan mo, yung kasamahan mo sa trabaho, yung mga tao na nakapaligid sa iyo, that is a great commission, mga kapatid. You do your part. Sinasabi mo, sinasama mo sila dito sa church, inaanyayahan mo sila. Nagbibigay ka ng oras, nagbibigay ka ng panahon para masundo mo sila. You are doing your part. And yet, mga kapatid, Great Commission, uulitin ko po, it is not just for the missionary, it is not just for the evangelist, but it is to every Christian, for every Christian, mga kapatid. 23, sabi po ng John chapter 14, verse 23 to 24, sumagot si Jesus,
ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. 24. Ang hindi tumutupad, the word, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Tingnan niyo po, in 24, mga kapatid. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Yan po. Kaya nga ho, mga kapatid, ang focus ng Diyos ay hindi lang para mapakinggan natin yung mga salita niya. Ang purpose ng Diyos ay hindi lang para maniwala tayo, but to keep His commandments. To keep. Ano po ba yung keep? Ano yung keep, mga kapatid? Para mapanatili natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Mapanatili natin yung salita ng Diyos sa loob ng puso natin. How? Papaano? Papaano natin mapapanatili yung salita ng Diyos, mga kapatid? To obey. Again, obey and obedience. Marami ang mga believers hindi nagpapatuloy dahil na rin siguro sa mga church leaders. Much of the blame falls on the shoulders of today's Christian leaders. Nag-stay lang sila sa church. They never do something about the souls. They just stay. Wala lang. Hindi sila after para they just let their workers na sila, but some of the church leader, hindi. Tatandaan natin, mga kapatid, para tayo nakakita ng isang bahay na hindi tinapos. Nakita natin, nadadaanan natin, nasasabi natin, bakit kaya yung bahay na yan, ang tagal-tagal na yan, hindi tinapos? Ganon din yung mga Kristiyano na humihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Para ka nakakita ng isang bahay na hindi tinapos at tinatanong mo, siguro naubusan ng pambili ng materyales. Siguro hindi maganda yung pagkakadesign kaya inihinto. Siguro wala nang pera yung may-ari niyan. Ganon din sa isang Kristiyano na humihinto. Ganon din sa isang Kristiyano na tinatalo ng mga mabigat na mga problema sa buhay at hindi nakakaahon. Nawawalan silang ng gana mag-share ng Word of God. Nawawalan sila ng gana na maglingkod sa Panginoon. Nawawala na yung init na dati una nilang naramdaman. Naiisip nila yon hanggang sa dumating yung time na maiisip nila, Lord, ang layo-layo ko na pala sa'yo. Kaya nga, mga kapatid, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Alam nyo, mga kapatid, kung tayo ay mga Kristiyano, tatandaan natin, to share the Word of God is not only limited inside the church. Ulitin ko, mga kapatid. To share the Word of God is not only limited inside the church. We need to go out. We need to spread the gospel. Ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos dito. Wala pong tinatawag na undercover Christian. James Bond Christian. Na kapag kaibigan mo, kasama mo, tiga sanlibutan ka rin. Kapag ang kasama mo mga Christian ka din. Itinatago mo yung pagiging Kristiyano mo dahil ayaw nila na makilala kanyang Kristiyano ka. Tandaan natin, mga kapatid, si Jesus pumunta dito for 3 years. Ano ang ginawa niya? He seek for the lost. Hinanap niya yung mga naliligaw na mga tao. He teachings about the prodigal son, kung paano babalik ang isang tao sa Diyos. Dapat tayo mga Kristiyano, ganun din ang ginagawa natin. Nung 3 years si Jesus dito, hinanap niya the lost sheep. Hinanap din niya yung the lost rich man, yung nagtanong sa kanyang mayaman, Panginoon, paano po ba ako makakapunta
sa langit. Sabi niya, ibigin mo ang Diyos higit sa lahat. Sabi niya, at ibigin mo ang iyong kapwa para gaya ng iyong sarili. Go, therefore, and make disciples, mga kapatid. In 3 years, tinuruan niya ang mga apostles. He molded and he modeled. Paano nila ibabahagi ang salita ng Diyos? Si Jesus, nung nandito siya, hindi siya nagpayaman. Wala siyang eroplano. Wala siyang Rolls Royce. Wala siyang magandang mansion. Hindi tulad ng mga preachers ngayon. Merong mga eroplano, merong magagandang mga sasakyan, merong magandang mga bahay. Pero si Jesus, wala. Ang iniwan niya is the Word of God. Mga kapatid, sa ngayon, pupuntahan na natin itong time natin. Sa ngayon, alam natin na kapag ang isang believer ay nagsisimba naman, nagbabasa naman siya ng Bible, he pray, isip natin, discipled na siya. But we need to take responsibility to help these people observe and keep it para mapanatili natin siya. We need to equip them. Paano natin sila i-equip? Paano natin aalagaan yung mga kapatid natin na first time lang pumunta, second time lang nagpunta, third time lang nagpunta? Paano? We need to equip them. In a sense, dapat meron siyang tinatawag na mentoring o dapat merong teacher na nagtuturo sa kanya. Alam niyo mga kapatid, ako po, ang mentor ko talaga, 2 lang. Kaya alam, mga patay na sila eh. Si Pastor Carlos Asensi at saka si Pastor Greg Ferraren. Sila lang 2 simula nung maliit pa ako. Silang 2 ang umalalay sa akin para maging isang Kristiyano ako at maging, sabi natin, manggagawa ng Panginoon. Sila palagi ang nagsasabi sa akin from time to time, Dong, huwag kang mag-alala doon sa mga pagod mo. Lahat yan, babayaran lahat ng Diyos yan sa iyo. Magtiyaga ka lang. Darating din ang araw, mararamdaman mo at makikita mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Totoo nga, mga kapatid, may mga taong nagpapaalala sa akin. May mga taong nagsishare sa akin ng mga wisdom, word of wisdom, sa mga bagay na hindi ko pa alam. Tulad ng mga magulang natin, sinasabi sa atin ng mga magulang natin, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Kaya lang, sumasagot ka. Sumasagot ka. Ba't di tayo nagkita? Shortcut ka. Yun. Ganon din sa atin. Alam nyo, mga kapatid, naalala ko, nung maliit pa ako, mga teenager ako, sa totoo lang, dumating ako sa point na gusto ko nang bumitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto ko nang umalis sa paglilingkod. Kasi yung mga kaibigan ko, na kasing kababata ko, ay, alam niyo naman, kapag kabataan, curious ka sa mga bagay-bagay. Gusto mong mag-beer house, gusto mong uminom ng alak, gusto mong manigarilyo, gusto mong sumama sa mga kalayawan. Dumating yung time na out of my curiosity, dahil Christian ng mother ko noong 1982, nakakarinig na ako ng salita ng Panginoon. Kaya nga si Ma'am Gracia, ang pangalan niya, Gracia. Kasi nakakilala ang Panginoon, ang mama ko sa Panginoon, 1980. Kaya mga 1980 ka ba pinanganak? 81. Yun yung time na yun. Siguro, yung time na yun, doon pa lang ako nakakarinig ng salita ng Diyos. Nandun na yung Pastor Carlos Asensi, mga 1983. Nandun na siya. He keep on mentoring me. Pinapaalalahanan niya ako, Brother Dong, sama ka sa akin. Pumupunta pa kami ng labahan. Alam yan ni Nanay Lucy. Ayan, si Nanay Lucy. Pumupunta kami ron sa crusher. Di ba, Nanay Lucy? Naglalakad kami ron. Wala pa mga bahay-bahay ron. Alikabok. 2:00 ng tanghali, kasama ko, mama ko, Pastor Carlos, Pastor Greg Ferraren, naglalakad kami after ng service namin. 2:00, 3:00. Tuwing linggo, punta kami kala Brother Jimmy, asawa ni Nanay Lucy. Yung mga time na yon, mga kapatid, pag lagi kong binabalikan yon, it reminds something to me
na hindi pala nawawala ng saysay yung ginagawa naming paglilingkod sa Kanya. Na hanggang ngayon, mga kapatid, ikaw at ako, inuutusan din ng Panginoon, maghanap kayo ng kaluluwa, sabihin nyo sa kanila ang mga salita ko, sabihin nyo sa kanila kung gaano ko sila kamahal, at magbalik loob sila sa akin. Kaya nga ho, mga kapatid, ano ngayon ang connection ng discipleship sa pagpaparami o multiplication? Marami po sa atin, para bang sineset aside na lang ang gawain ng Panginoon kasi marami na siyang trabaho. Pero nung wala siyang trabaho, masipag siya na uma-attend, masipag siya na dumadalo. Nung wala siyang trabaho. Pero nung meron na siyang trabaho, wala na. Tapos na. Lord, tsaka na lang, busy po ako eh. Yung bang para bang pwede mong pag-antayin yung Diyos? Lord, tsaka ka na kasi busy pa ako eh. Wait ka lang, darating din ako dyan. Pero alam nyo mga kapatid, many who come to seek the Lord at 11th hour, they died at 10:30. Marami ang mga tao na naghahanap sa Diyos ng alas 11, pero namatay ng alas 10:30. Marami ang mga taong ganun. Nung walang trabaho, abot-abot ang pakiusap sa Diyos. Pero nung meron ng trabaho, para bang ang Diyos pa ang nakikiusap sa Kanya para dumalo ka sa gawain ng Panginoon at maglingkod sa Kanya. Mga kapatid, naalala ko, nung nangyari to doon sa panahon sa Ephesians, na yung mga taga-Epeso noong unang panahon ay wala silang kaalam-alam. Wala. Pumupunta lang si Apostle Paul doon and to preach the gospel of Christ. At gusto na nga nag-back out. Mag-back out, pero hindi siya na nagba-back out. Wala. Nung panahon yan, si Reinhard Bonnke, sa Ephesians, nung unang panahon, nag-share ng Word of God si Apostle Paul. Pero konti lang ang mga tao na dumadalo. Konti lang nakakilala sa Panginoon. At alam nyo pa mga kapatid, sa mga missionary journey ni Apostle Paul, palipat-lipat siya ng lugar. Kaya lang kokonti lang yung mga kokonti lang at yung mga tao ay hindi masyadong dumadalo o hindi sila, kumbaga hindi tao sa puso nila yung paglilingkod sa Panginoon. Mangyari mga kapatid, is the same sa panahon ni Reinhard Bonnke. Si Reinhard Bonnke stayed in South Africa for 13 years. 13 taon siya nagpastor sa South Africa. At gusto niya nang umalis. Lord, aalis na ako. 13 taon na ako rito naglilingkod. Ang uma-attend lang, kokonti lang. Back out na ako, Lord. Dalhin mo na uli ako sa London. Doon ako magsishare ng Word of God. Sabi ng Lord sa kanya, stay. Diyan ka lang. Hindi kita pinapaalis. Diyan ka lang. All you have to do is share the gospel. Share mo. Sabi nga doon sa message natin ng mga nakaraan, isabog mo lang. Isabog mo lang ang salita ng Diyos. Hindi naman ikaw ang magpapalago eh. Ako ang magpapalago niyan. All you have to do, pasabugin mo lang yung lahat yung Word of God. Isabog mo ang salita ko. And then Reinhard Bonnke said, Lord, 13 years, walang nangyari. Gusto ko na mag-back out. Alis na ako. Pero dahil sinabi mo, stay ako, stay. One day, one Sunday fellowship, Reinhard Bonnke, habang nagpipreach siya ng gospel, may pinasok sa kanyang isang patay. Patay. Alam nyo, sa South Africa, yung mga katutubo ron, hindi muna tinatanggalan ng mga ine-embalsa mo, hindi pa. Pinasok doon sa loob, nasa loob ng casket. Alam nyo kung anong ginawa? Nilapitan ni Reinhard Bonnke. Pinag-pray niya, nabuhay yung patay. Tingnan nyo po doon sa YouTube. Si Reinhard Bonnke rose from the dead. Yung tao doon sa South Africa. After 13 years, mga kapatid, the Word of God explode. Marami ang mga taong naniwala because of the miracle.
Nangyari yun kay Apostle Paul. Kaya nga ho, mga kapatid, sa missionary journey ni Pablo, palagi niyang iniisip na dapat may maiiwan na mag-aalaga sa kanila. Kaya hanggang sa pagbabalik niya, ikot-ikot siya kung saan siya nagpupunta, iniwan niya si Priscilla at saka si Aquila, no? At sila ay pinuntahan at sinamahan ni Apollo para magdilig. Pero ang interesting dito, mga kapatid, sa Epeso, ay dumating yung Holy Spirit sa kanila. Dumating yung Holy Spirit na hindi pa kilala ng mga taga-Ephesians noon, kaya nagpabaptize sila kay John the Baptist. Pero nung time na pumunta na yung Holy Spirit sa pamamagitan ng sharing ni Apostle Paul about the Holy Spirit, the believers explode. Ibig sabihin, naniwala sila sa ginawa ng banal na Espiritu at nagkaroon sila ng tapang to share His Word. At ano nangyari? Nag-speak sila ng iba't ibang wika at lumakas ang loob nila na mag-share ng mga salita ng Panginoon. Hindi madali ang pagiging disciple ni Christ. It needs sacrifice. Marami kang isasakripisyo tulad ng worldly living and pleasures na kadalasan ay humahadlang sa ating paglago at paghayo upang mapatunayan ang ating kaugnayan kay Jesus Christ. Ang pananampalataya ay hindi dahil sa mabait ka kay Lord. Ang pananampalataya is not being nice to God, but faith is submission to His will. Again, mga kapatid, faith is submission to His will. Tatandaan natin, mga kapatid, lahat ng ito, ginagawa lahat ito ng Diyos dahil mahal na mahal natin ang Panginoong Diyos. Nagsishare tayo ng Word of God, we spread the gospel, no? May tapang tayo because of the Holy Spirit, sinishare natin ang Word of God. At ang pag-ibig na yan ay laging may kasamang pagsasakripisyo. Hindi pwedeng mahal mo ang pamilya mo na hindi ka na nagsasakripisyo. Hindi pwedeng mahal mo ang asawa mo na hindi ka nagsasakripisyo. Hindi pwedeng mahal mo ang trabaho mo na hindi ka nagsasakripisyo. At hindi rin pwede na mahal mo ang mga kaibigan mo na hindi ka nagsasakripisyo. Hindi rin pwede na mahal mo ang mga kamag-anak mo nang hindi ka nagsasakripisyo. Hindi pwedeng mahal mo ang mga unbelievers nang hindi ka nagsasakripisyo. You know why, mga kapatid? Because love requires sacrifice. Love requires sacrifice. Hindi pwede yung mahal mo lang siya na hindi ka nagsasakripisyo. Sa paglilingkod din natin, sa ministry natin, hindi pwedeng mahal mo yung ministry mo na hindi ka nagsasakripisyo. Kaya nga, mga kapatid, dahil lang sa gusto mong makaakay ka ng kaluluwa sa Panginoon, ilalabas mo yung pera mo. You get my point? Bibigyan mo ng oras, bibigyan mo ng panahon, pagtsatsagaan mo. Hindi dahil mahal mo lang sila, kundi mahal mo yung Diyos. Kaya mo ginagawa ng lahat ng yon. The same thing with Paul. Yun ang ginawa niya sa Epeso. Malaking impluwensya din ang missionary journey ni Pablo sa Ephesians. Dahil dito, mabilis na lumaganap ang salita ng Diyos. Kumilala sa Kanya ang maraming tao sa Panginoong Jesus. Alam niyo ba kung ano nangyari, mga kapatid? Yung mga panyo, yung mga dilantar na dala-dala nila, because of that, lahat ng makapitan ng panyo na yon gumagaling. The same with Reinhard Bonnke, mga kapatid. Nag-antay sila ng miracle. Yung mga tao, miracle ang inaantay. Pero alam ba nyo, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, the greatest miracle is not financial. The greatest miracle is not material. Hindi po yun. But the greatest miracle is when the Lord changed your heart. That was and still is today the greatest miracle, mga kapatid. Pag binago na ng Diyos ang puso natin, kasi hindi mo na nakikita yung mga pangit na bagay. Ino-overcome mo na. Kaya nga, mga kapatid, kung ang iglesia today ang gagayahin natin, kung ang mga iglesia ngayon ay gagayahin lang yung ginawa ni Pablo sa Ephesians, maaaring pareho din ang mangyayari.
Sinimulan niyang ipakilala ang Holy Spirit at naunawaan nila na kailangan tayong sumunod, obey the Word of God. Kasi dahil sa hindi pa nila kilala ang Holy Spirit, hindi sila nagpabaptize. Pero nung tinanggap nila ang banal na Espiritu at nagkaroon na ng tinatawag nating transformation, doon na nag-explode ang lahat. Tandaan ninyo lahat, mga kapatid, hindi lahat ng inaanyayahan nyo sa Bible study ninyo, hindi lahat tatanggapin ang salita ng Diyos. Hindi lahat ng inaanyayahan ninyo dito sa loob ng church, hindi lahat yan tatanggapin ang salita ng Panginoon. Pero, basta't sinabihan mo na, panalo ka na. Basta't sinabihan mo siya tungkol kay Jesus, panalo ka na. Hindi niya man tanggapin ang salita ng Panginoon. Basta't sinabi mo sa kanya ang tungkol kay Jesus, na kailangan niyang maligtas at ang tanging paraan para maligtas ay si Jesus Christ lang at wala nang iba. Panalo na tayo ron, mga kapatid. Kaya nga, in the end, mga kapatid, alam nyo, nung time na yon, nagtuturo si Apostle Paul dahil sa sobrang lakas na ng presensya ng Panginoon sa Ephesians, no? Sobrang dami na ng mga kapatiran doon. Nagtuturo pa siya sa isang school ng tawagin ni Tyrannus, no? Nagturo pa siya roon. Mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nagtuturo siya, nagtsatsaga siyang turuan yung mga kapatid to equip them to spread the gospel. Tinuturuan nila. Kaya nga ho, mga kapatid, tatandaan natin, hindi lang nagmultiply yung mga cell group nila. Hindi lang nagmultiply yung house group nila. Nagmultiply, pati yung church nila, nagmultiply din yung church ng Ephesians. Kaya nga, tatandaan natin, mga kapatid, at the end, parang virus na nagmultiply ang lahat. Sa Acts chapter 20, verse 18, meron bang Acts dyan? Wala. Acts 18. Acts 20 pala. Acts 20 verse 18. Wala. Sa Acts chapter 20 verse 18 to 22, nagkaroon siya ng farewell message si Pablo. Ang sabi niya, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na patuloy tayong magtiwala sa Diyos. At ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan para lumago tayo. Gayon din tayo, mga kapatid. Huwag tayong umasa sa talino na meron tayo. Huwag tayong umasa sa galing na meron tayo. Umasa tayo na may magagawa ang Panginoon Diyos. Hindi man tayo marunong mag-share ng Word of God, pero yung yung gigil natin na kapag share ng Word of God and obedience natin na makasunod tayo sa commandment ng Panginoon, ganyan din ang mangyayari sa atin. Alam nyo, mga kapatid, at the end, gusto kong ipaalala sa atin, ganun din ang nangyari kay Abraham. Sa testing niya noong 22, verse 2, Abraham, kuhanin mo yung anak mo, patayin mo siya para sa akin. Patayin mo siya. You see, mga kapatid, obedience, ang pagsunod natin, importante. Hindi tayo nag-aantay lang dito sa lupa para antayin natin yung langit. Hindi. Kailangan may gagawin tayo, mga kapatid. We need to share the Word of God. Tandaan nyo, mga kapatid, hindi lahat ng nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi lahat ng inaanyayahan nyo sa loob ng church, tinatanggap ang salita ng Diyos. But the mere fact na sinabi mo na sa Kanya yung tungkol kay Jesus Christ na kailangan niyang tanggapin at maging Diyos, panalo na tayo. At the end, mga kapatid, meron akong goal dito. Meron akong sinulat dito as part of the goal. Meron dyan. Yan. Ano ang dahilan mo? Bakit ka humahayo? Tanong ko sa inyo, ano ang dahilan ninyo para magparami tayo? Mga kapatid, kahit anong pilit niyo na magparami, kung hindi naman kayo guided ni Lord, baliwala yan. Ano ang dahilan mo? Bakit ka humahayo?
para may taong maligtas. The number one reason kung bakit tayo humahayo ay para may taong maligtas. Saan sa ililigtas? Alam na natin yon. Sa impyerno. Ayaw natin pumunta doon. Ano ang dahilan mo? Bakit ka humahayo? Para magkaroon pa tayo ng mga katuwang sa ating ministeryo sa Panginoon. Para magkaroon tayo ng mga kasama pa na maglilingkod tulad natin sa Panginoon. Yun ang reason kung bakit tayo humahayo. Pangatlo, hindi lang sila maligtas, kundi maging kagamit-gamit din sila tulad ng ginagawa natin. Yan ang mga dahilan kung bakit tayo humahayo. Tanong ko, yan din ba ang dahilan ninyo? Bakit kayo humahayo sa Panginoon? Meron pa. Evangelization is the work of the church. Totoo po, mga kapatid. Pinili niya tayong lahat para maging banal. Kulang po eh. Pinili niya tayong lahat para maging banal at walang kapintasan. Nakapili na ang Diyos dahil sa pag-ibig niya sa tao. Sabi po dito, purihin ng Diyos at ang Ama natin, sabi po yan sa Ephesians 1:3. Sabi po, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo na pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa likhain ng sanlibutan ay pinili niya na tayo. Tingnan niyo mga kapatid ha. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili ka na niya. Pinili niya na tayo. May napili na si Lord eh. Upang maging kanya nga. Sabi niya, upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo, ni Jesucristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Hindi sa kalooban ng tao. Hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. In conclusion, mga kapatid, in the end, pakibasa niyo po, mga kapatid. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano kung hindi ka handang magpa-disciple. At hindi ka matatawag na Kristiyano kung hindi ka magiging tagasunod ni Kristo. Masakit man po ang totoo, Kristiyano ka lang sa bibig. Kristiyano lang dahil umaattend ka rito eh. Kristiyano ka lang dahil may gawain ka. But deep inside you, napipilitan ka. You are just forced by someone, you are just pressured by someone, because you are just what? Associated with someone, dahil naanyayahan ka lang, dahil nainganyo ka lang, and in the end, but deep inside, hindi totoo. Sabi po dito, hindi ka pwedeng maging Kristiyano kung hindi ka handang magpa-disciple. At hindi ka matatawag na Kristiyano kung hindi ka handang maging tagasunod ni Kristo. God requires, in conclusion, mga kapatid, pakinggan niyo. God requires a wholehearted obedience to God's word. God requires wholehearted obedience. The Lord, your God, commands you this day to follow these decrees and laws. Carefully observe them with all your heart and with all your soul. Number 2, the condition for entering into the kingdom of God is obedience. Ang condition, ang requirement para makapasok sa langit is obedience. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter to the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Number 3, the condition for abiding as part of God's family, again, obedience. No? Sabi po, aware of this, Jesus withdrew from that place. A large crowd
followed Him, and He healed all who were ill. Para po makasama tayo sa pamilya ng Panginoon. Again, obedience. Number 4, obedience is one of the condition for living in divine fellowship. Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teachings. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them." The question we will ask today, mga kapatid, pare-pareho tayo, tanong yan. The question we'll ask today, we will be called upon to answer that one day. Tatanungin sa iyo ng Panginoon yan, Irish. Tatanungin sa akin yan. Tatanungin kay Kuya Erwin yan ni Lord. Tatanungin sa iyo yan, Gracia, June. Have I obedient to the heavenly vision? Am I now obedient to the heavenly vision? To bring all men to Christ, the bride of Christ, without spot or blemish. Yan yun. Yan ang itatanong sa atin ng Panginoon. May ginawa ba tayo? May ginawa ka ba? Nakita mo ba ang heavenly vision ko? Nagdala ka ba ng kaluluwa sa akin? In-equip mo ba sila? Tinuruan mo ba sila para makakilala sila at marami kayong maakay na mga tao? The question we'll ask you today will be called upon to answer the day of accountability. Have I been obedient to the heavenly vision? Am I now obedient to the heavenly vision? To bring all men to Christ, the bride of Christ, without spot or blemish. Mga kapatid, kaya tayo may mga pastor na nagpapaalala sa atin. Maging ang mga pastor ay pinapaalalahanan ninyo. Dahil gusto natin makaharap sa Diyos, isang araw pagpatay na tayo. Tatanungin sa atin ng Panginoon, nung buhay ka pa, anong ginawa mo para sa akin? Naglingkod ka ba? Pinaglingkod mo ba ako? O naging busy ka sa trabaho mo at wala kang panahon para sa akin? Tatanungin niya, nung buhay ka pa, anong ginawa mo para sa akin? Mga kapatid, I hope I send a message sa inyo sa abot ng makakaya ko sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. The key is obedience to God's Word. Huwag po natin kalimutan, huwag natin i-set aside kung paano tayo dadami. Ang Diyos ang magpaparami. All we have to do to equip our brothers and sisters. Tell them, mentor them, and we are willing to be discipled. Kailangan yun, mga kapatid. Hindi tayo mabubuhay ng sarili natin. Kailangan natin ang mga tao na magtuturo sa atin. Nasa ganon, lumakas ang loob natin, may pakilala sa atin ng Panginoong Diyos sa buhay natin kung gaano kaimportante na merong Diyos sa buhay. Tanggalin mo ang Diyos sa buhay mo, wala nang kwenta ang buhay. Have you served the real purpose of your life? Tinanong niyo ba yung sa sarili ninyo? Do I serve the real purpose of my life? Tandaan natin mga kapatid, the more na lumalapit tayo sa Diyos, the more na naglilingkod tayo sa Diyos, parami ang trials sa buhay natin. Yung testing, parami ng parami. Kaya ho mga kapatid, I hope naiintindihan natin ito sa awa tulong ng Panginoon at nawa magampanan natin ang tungkulin natin to share the gospel, the Great Commission, spread the gospel, and bring men to Christ. Tayo po lahat ay saglit na pumikit at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, milyong-milyong pasasalamat po ang ipinaparating po namin sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami dahil alam po namin, Panginoon, na kami pong lahat ay may mga tungkulin at kami pong lahat ay may mga gampanin na dapat naming gawin, Panginoon. Hindi kami mag-aantay lang ng langit na dumating sa amin, kundi kami bilang mga mananampalataya, kami na mga naglilingkod sa inyo, ay inyo pong madatnan na kami po ay mainit na humahayo, mainit na naglilingkod, mainit na nag-aakay ng kaluluwa, umaabot ng kaluluwa para sa iyo, Panginoon.
Huwag mo po kaming hayaan na maabutan mo kami na kami po ay nanlalamig. Huwag mo kaming hayaan na madatnan mo kami na kami po ay hindi naglilingkod sa iyo. Huwag mo kaming madatnan, Panginoon, na para bang binabaliwala namin ang tungkulin na mayroon kami. Panginoon, tulungan mo kami na habang inaantay ka namin, ay mainit ka naming pinagsisilbihan. Mainit ka namin, Panginoon, na pinapanatili namin ang connection namin sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, tulungan mo kami na maabot namin ang mga kamag-anak namin. Maabot namin ang mga kaibigan namin. Maabot namin, Panginoon, ang mga kapitbahay namin. Na masila din tulad namin ay makakilala sa iyo. Gamitin mo kami para sa kanila. O maaring ibang mga tao, Panginoon, ang gamitin mo upang maabot din sila at makarinig sila ng salita ng Diyos. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Huwag mo kaming hayaan na malayo sa iyo, Panginoon, na para bang sa pakiramdam namin, nandito pa kami, naglilingkod pa kami sa iyo, pero sa totoo, Lord, wala na pala kami, malayo na pala kami sa iyo. Akala lang namin, naglilingkod pa kami kasi nagsisimba pa kami. Kasi kami po ay umaattend pa. Pero sa totoo, Panginoon, disconnected na kami sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo kami na from time to time ay makakonect kami sa iyo, Panginoon Diyos. Na kami po ay maging mainit, na naghahayag ng inyong mabuting balita. Hindi kami, Panginoon, na nahihiya, kundi, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob, nang sa ganon, kung sino man yung kaharap namin, kung sino man, Panginoon, yung kausap namin, ay huwag kaming mahiya na i-share sa kanila ang salita ng Diyos. Salamat po, makapangyarihan Diyos, dahil kahit sa oras na ito, na kami po ay nakapakinig ng mga salita ninyo, paalalahanan niyo pa rin po kami, Panginoon, na kailangan po namin kayo sa buhay namin. Hindi ho namin kaya mag-isa, Panginoon. Hindi ho namin kaya. Kayo po ang mag-akay sa amin, Panginoon. Kayo po ang tumulong sa amin para maging matatag kami, para maging matibay kami bilang mga manggagawa mo, bilang mga anak po ninyo, na willing and we are committed, Lord, to share the gospel of salvation through Jesus Christ. Lord, salamat, maraming salamat, papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Come on. Tayo po'y tumayo at muling purihin natin ang Panginoon. And I will build my life. Tayo pong lahat ay makakaupo po muna sandali. At habang ating pong inihahanda ang ating mga kaloob, ating po munang pag-aralan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Naniniwala po ba tayo that God will always provide? We must only believe. Amen?
Amen. Sabi nga po nung napag-aralan natin nung isang linggo, sa Matthew 6:31 to 34, alam ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Bakit kailangan tayong mag-alala? Ang kailangan lamang nating gawin, sabi ng verse 33, ay unahin siya. We must seek God first above all else. Ano ba ang pananampalataya? Bakit napakahalaga ng pananampalataya? Kung tayo daw ay may pananampalataya, dapat faithful tayo. Now, when we have faith, we should be faithful. We need to trust God. Sabi ng unang Pedro 1:6-7, ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So, parang may timeline, no? Yung ating nararanasan na pagsubok, sabi doon, maaring magdanas muna. So, there is a condition, parang may warning na kailangan pagdaanan mo muna yung bagay na yon sa loob ng maikling panahon. Hindi sinabing habang buhay. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo, sabi ng salita ng Diyos, sandali lang yan. It will not last a lifetime. Sabi ng verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Kaya bakit ba natin kailangan totally magtiwala sa Panginoon? Sabi ng Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. So ang Panginoon, yung kayamanan niya, hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nung binabasa ko ito nung Tagalog, para pala magkaroon ka ng yaman. Para sabihin, meron ka, no? Na kailangan ibigay sa iyong Panginoon, dapat kilala mo muna ang Lord. Dapat tinanggap mo muna ang Panginoon. Dahil pagka wala ka pang Panginoon sa puso mo, hindi dadating. Dahil sabi doon, ang lahat ng iyong kailangan ay ibibigay niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So we need to accept, no? We need to accept the saving grace, no? The saving knowledge ng ating Panginoong Jesus. At sabi doon, hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos. Now, are we ready to claim na yung mga kayamanan ng Panginoon Diyos ay ipapadala sa atin dahil siya na may-ari na langit at lupa? Sobra-sobra, hindi mauubos ang kayamanan niya. Okay? So, amen po ba doon? Amen. Kaya po, sa pag-prepare natin ng ating mga tithes and offering, doon sa inyong envelope, bukod po sa pangalan ninyo, pakisulatan po kung iyan ay tithes or offering. Lagyan niyo po ng amount kung siya po ay nabibilang sa tithes or sa offering. At meron din po tayong seed for the word. Alam namin na tayong lahat ay na-bless sa turo ng ating Pastor Dong. Kaya po, if you want to bless him din po, pwede po tayong maglagay sa ating seed for the word. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoong Diyos, dakila at banal, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na kami ay dinako mo dito, Panginoon, upang, Lord, ibalik ang iyong kaloob at ang aming mga handog, Panginoon. Tunay nga, O Lord, na nagpapasalamat kami sa lahat ng provision, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang linggo, Panginoon, na tunay nga, O Lord, na-experience namin ang iyong kabutihan. We are blessed, O Lord God, na hindi lang po financially, O Lord God,
Hindi lang physically, hindi lang emotionally, O Lord God, pero Lord, yung buong aspeto ng buhay namin, Panginoon, pinagpapala mo, Lord. At alam namin, Panginoon, marami ka pang ibubuhos na pagpapala sa amin, Panginoon. Ang mahalaga lang, Panginoon, kami ay sumunod sa iyo. Kami, Panginoon, ay kilalanin ka, Panginoon, bilang aming Diyos at tagapagligtas. At tunay nga, O Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kaloob ngayong araw na ito, maging magamit po ito, Panginoon, para sa ikalalago pa ng iyong gawain at sa expansion, Panginoon, ng iyong kingdom, O Lord God. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay lumapit sa harap at ihanda na po natin ang ating mga kaloob. Tayo po'y muli umamay sa Panginoon. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my weakness. I'm trading my sickness. And I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, everybody, say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes.